So far, dun sa ating mga records, wala pong recent travel outside the country. Ito pong si Atong Ang doon po sa ating mga records. Hindi po natin maaalis yung posibilidad na maaring may mga illegal migration corridor na ginamit palabas po ng bansa. Definitely deny that there's such instructions even from the Secretary of Justice nor in any of my discussions with NBI Director Lito Magno. Patuloy na ginagawa ng iba't ibang ahensya, particularly ng NBI, gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para mahuli. At hindi lang naman si Mr. Atong Ang nuhuli. Marami iba pang mga pero kasama sa priority. Apo, Secretary, dito po muna tayo kay Atong Ang. Ang sinasabi ng NBI, posibleng nasa Luzon. Pero ang sabi naman ni Dondon Patidongan ay posibleng nasa ibang bansa na o kaya ay nagtatago sa mga exclusive subdivision. Ano pong latest na impormasyon mula sa DILG? Sa lahat ng ports of entry and departure ng Pilipinas, wala pa kami nakikitang record na umalis si Atong Ang. In the past 2 days, dalawang operations ginawa namin, isa sa Porac, isa sa Laguna, na may information na andun siya, pero both turned out to be negative. We will exhaust all means. Maraming tip na pumapasok sa amin. Ang aming hula, dito pa rin siya. Pero titignan na kami ng sinabi ni Patindongan at baka totoo nga. Yung mga tips na natatanggap po ninyo, ito'y may kredibilidad naman, kaya lang hindi natataunan o hindi inaabutan. Siyempre, a tip is a tip eh. You only establish credibility kung tapos na ang operations. Pero so far sa dalawang ginawa namin kahapon at ngayong umaga, wala kami nakita. Pero posible po bang hindi ma-monitor kapag lumabas siya ng bansa? Ano tayo eh, we have the fourth largest coastline in the world. So kung sabihin mong ganun kadali, hindi naman. Pero yung formal entry and exit, mako-control talaga natin yan. Pero sa kanya confident kami, hindi dito pa rin siya. Hindi pa siya nakakalis. Okay. Posible po bang hilingin ng gobyerno na kanselahin yung kanyang pasaporte? Itong si Atong Ang? Kasama na yan. Request na namin sa DOJ at DFA yan. It should be, malapit yan, parating yan. Okay. Dito naman po kay Zaldico, ano po mga legal na hakbang yung ginagawa na ng pamahalaan para mapabalik sa bansa si Zaldico? Well, pinag-aaralan namin ngayon kung anong avenues open doon sa United Nations, yung mga agreements natin doon. Malalaman natin yan within this week siguro kung ano possible. Pero sa ngayon talaga, walang extradition ng Portugal at saka ang Pilipinas. Nabanggit nyo po, walang extradition. Pero yung pagpapadeport po kay Zaldico na most logical and complicated option daw, sabi ni Congresswoman Laila De Lima. That's the most elegant but the most improbable. Kasi yung ganyang klaseng sinasabi ni Secretary Laila, madali sabihin. Pero it has to follow the rule of law. Kailangan mo ng extradition request, kailangan mo para i-deport siya dyan. The mere cancellation of his passport does not work kasi may Portuguese passport nga siya. So yung Portuguese passport na yun, binibigyan siya ng all due rights and privileges bilang isang Portugeso. So yung pag-deport na ganyan, hindi kadali. Hindi ganun kadali. Unless ma-convict na po siya at mapatunayan sa korte natin, pwedeng gawin po yun na dahilan sa Portuguese government na ipa-deport siya. Hindi pa rin ang nasa batas nila, i-deport siya kung ang crime ay committed, paano ba ito before the acquisition of the passport. Parang nakuha niya yung passport niya 10 years ago. So we have to put that 10 years before, bago niya nakuha yung passport, doon niya kinumit yung crime. Okay. Mapunta naman po tayo dito sa bribe attempt sa inyo na may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Ano mga condition po ba yung hinihinging kapalit nitong mga nagsusubok na mag-bribe po sa inyo? Hindi naman ganun kalalim mo usapan eh. Ang sabi lang kung pwede mapatahimik ang kaso nila. Doon pa lang pintul ka, sabi ko huwag natin komplikahin to. Doon na lang kayo sa husgadong marap, huwag doon sa amin. What are your thoughts po na sinubukan po kayong suhulan? Well, I think it's par for the course ng Pilipinas eh. Lahat gagawin na ng paraan. At tingin nila solusyon na sa amin. Pero sa totoo lang, wala na sa amin ang solusyon yan eh. Mapafile na yung kaso, andyan yung investigation. At saka kaduda-duda yan. Kung gagawin ng ombudsman yan, na biglaan yung high profile na mga suspects biglang i-absuel to. Hindi ganun kadali yun eh.
Diba? So, hindi talaga namin hangarin yan na ipagkakitaan itong posisyon na to. Ang gusto namin pagsilbihan ng taong Pilipino at siyempre ang mandato na bigay ng Pangulo sa amin. Opo, mula po nung isiniwalat ninyo ito, marami po yung nagtatanong, sino po ba itong mga nanuhol sa inyo at kayo po ba may interest pa na to pursue them dahil sa pagtangkang panuhol po sa inyo? Mata-charges sila anytime now. In the next 2 to 3 weeks, mata-charge sila sa Sandigan Bayan. Kaya baliwala rin yung panunuhol nila. Just to go, pag nakulong na, doon natin makikita kung ano ang kagayan, kung ano talaga ang estado nila sa batas. Pero anytime yan, makukulong. Okay, abangan po natin yan. Kumusta naman po yung pag-monitor ng DILG sa mga lugar na naapektuhan itong bagyong Ada at yung pag-alboroto rin po ng Bulkang Mayon? Yung Bulkang Mayon, medyo tahimik ngayon. In fact, this week pupunta ako doon, titignan ko yung relocation site na gagawin namin. May mga 1,000 pamilya na kailangan i-permanently relocate within the 2 kilometer zone, hindi ako nagkakamali. Yung 6 kilometers kasi aabutan ng Albay yun eh. Pero within the 2 kilometer zone, mga 1,000 families na kailangan na i-relocate permanently. Yung sa Bagyo naman, there are 2 dead because of a landslide. Nakita ko pare-pareho ng report na kuha natin. At tingin natin the worst is over. Patapos na siya kasi palayo na yung bagyo. Posible ho bang tumagal yung pagtatagal ng mga evacuees sa mga evacuation center sa paligid ng Mayon? Sa Mayon, hindi ko pa alam. Wala pa akong latest report. Pero ang alam ko, dapat this week babalik na sila. Oh, okay. Mas importante yung permanent relocation site para hindi sila pabalik-balik sa nag-alborotang Mayon. Hingi na rin po kami ng update dun sa tinaguriang BFP anomaly. Bilyon yung binanggit po ninyo na posibleng amount. Kumusta na po yung investigation dito? Tuloy naman, malapit na. Ang CIDG ang nag-investigate. Nakikita natin yung full report niya siguro within a few days. Tapos we will file the subsequent charges doon sa Ombudsman. At kumusta po yung finorm po ninyong committee? Kumusta po yung kanilang pag-iimbestiga? Hindi committee yan. CIDG mismo ang nag-iimbestiga. Hindi by committee. Yung law enforcement na talaga nag-iimbestiga sa kanila. Balikan ko lang po yung issue kay Atong Ang. Muli yung posibilidad na makadaan siya sa backdoor. Gaano kalaki yung puwersa na nakatuon sa kanya ngayon dun sa mga lugar na yon? So, naka-alert ng lahat ng Coast Guard, ng lahat ng immigration, lahat ng police, PNP. In fact, the entire 320,000 members of the police force have been informed kung anong duty nila na hanapin. Pero, siyempre, very specialized ang paghuli sa ganyan eh. Ang last monitor namin, may mga 30 hanggang 40 bodyguard siya kasama. Kaya we consider them armed and dangerous at lahat ng gagawin namin para makuha siya para umarap sa batas. At pag mas madami yung kanyang mga kasama, kumbaga, mas madali hubang ma-monitor? Posible bang magsolo siya, kumbaga? Pwede rin. Kasi kung ako sa kanya, hindi ako magtitiwala sa bodyguard niya eh. Ibibenta sa laki ng patong sa ulo niya. Ibibenta siya ng mga yan. At nabanggit po ninyo, napakarami ng tips na dumadating po sa inyo. Ito ba? Tuloy-tuloy. Pagkuha namin, madalas mga kaibigan niya rin eh. Galing sa mga kaibigan niya. So, gagawin namin lahat para makuha namin yung whereabouts niya. I-harap natin sa batas. Okay. Sa dami po ng mga issue ngayon sa bansa, may namomonitor ho ba kayong pagkilos laban sa gobyerno, halimbawa mula sa kampo ng mga Duterte? Wala naman. Normal lang naman ang nangyayari. In fact, I think the whole buong bansa mamaya nakatingin para dun sa yung sa Blue Ribbon Committee na report ni Senator Lacson. So, may kita talaga, may mga karagdagan information naman. I think meron lalabas tungkol kay Speaker Romualdez eh. So, abangan natin yan. Doon natin makikita lahat. Okay.